This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if mamamatay na ang nanay mo? Gagawin mo ba ang lahat, kahit masama, para mailigtas siya? Mahirap sigurong isipin na balang araw ay mawawala na ang mga mahal natin sa buhay, lalo na ang mga magulang natin. Pero bilang tao, dapat tanggapin natin ito. Naiisa lang naman ang pupuntahan nating lahat. Wala namang permanente dito sa mundo, 'di ba? Ang daling sabihin, no? Pero sa totoo, hindi ko ito matanggap dahil mahal na mahal ko ang nanay ko. Naawa ako sa kanya. Ang dami na niyang sakit. Nagsimula sa cancer sa bituka at ngayon, kumalat na sa buong katawan niya. Hindi nakakayanin ng chemo dahil masyado na itong agresibo. At kahit stem cell treatment sa Germany at US ay wala na ring epekto. At kung iisipin mo, isa ito sa pinaka-epektibong paraan para humaba ang buhay. Ito ang sikreto ni Enrile kaya halos umabot siya ng 101 na taon sa mundo. Ang sabi rin ng nakararami, hindi naman lahat ng bagay ay nabibili ng pera, lalo na ang good health. I would agree on this most of the time. Pero sa totoo, alam naman natin na mas may kakayanan ang may mga pera na makakuha ng magandang healthcare. Ang pampagamot, pang-check-up, pampa-opera, procedures, taga-alaga at iba pa. Lahat ng kinakailangan nila para pahabain ang buhay, kayang-kaya bilhin ng pera. Ngunit this time, sa case ng mama, hanggang dito na lang talaga siya. Halos lahat ng eksperto sa medisina ay sumuko na sa nanay ko at binigyan na siya ng taning. 1 taon na lang daw ang nalalabi sa kanya. Ako nga pala si Stacy Baclagon, taga Puerto Princesa. Dapat college student na pero mas pinili kong ipagpatuloy ang negosyo namin dahil si mama ay may sakit na. Pero hindi pa rin ako sumuko sa sakit ni mama. Pinuntahan din namin ang mga faith healers at albularyo sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. May mga binayaran din kami mga faith healers na pare. Pero wala ring nagawa para sa kanya. Hindi gumaling si mama. Minsan, gusto ko na lang tanggapin hanggang dito na lang ang buhay niya. Pero talagang matigas ang aking ulo. Alam kong may paraan pa yan. Hindi ko alam kung papaano, pero naniniwala akong meron. Kaya ngayon, kausap ko ang isang misteryosong lalaki. Ang pangalan niya ay Fixer. Nirefer lang siya ng mga kaibigan ko. Ang sabi sa akin, kahit anong problema ay may solusyon siya. As long as you have the right cash, anything is possible daw. Ito ang linyang nakalagay sa calling card niya. Madalas nila ina-arkilang serbisyo ni Fixer para sa mga illegal nilang activities. Pero tingnan natin ang galing nitong taong to kung kaya niyang solusyonan ang problema namin. Dumating ito sakay ng isang helicopter. Mukhang legit nga ito. Hindi putyo-putyo lang.
May kaya kami pero wala kaming helicopter. Private plane lang. Pagkababa niya, binati siya ng mga gwardya ko at hinatid sa mansyon namin. Pagpasok niya sa sala, maligalig akong binati nito. Kayo po ba si Madam Stacy? Magandang umaga po, ma'am. Ako nga pala si Fixer at your service. Magandang umaga din, Fixer. Don't call me ma'am, just Stacy. Ano nga palang totoong pangalan mo? What do you mean? Fixer lang. Oh, wala kang tunay na pangalan? Meron naman, but I prefer to be called just Fixer. Well, okay. Please, maupo ka, Fixer. Evelyn, halika nga dito. Ipagtimpla mo nga ng kape ang bisita natin. Salamat, Stacy. Maganda ang inyong mansyon. I don't see many mansions here in Puerto Princesa. Thank you. Si Mama ang nagpagawa at nag-design nito. Well, speaking of your mom has a good taste. And I believe ito ang iyong problema. What's wrong with your mom? Gaya ng sinabi ko sa call natin, Fixer. Marami na siyang sakit. Nag-start sa stomach cancer, tapos kumalat na sa lungs at breast. We've been through all the treatments but no doctor can save her. Binigyan na nga siya ng tanning. 1 year na lang daw itatagal niya. Sinubukan din namin ng mga faith healers pati mga pare. Pero wala rin silang magawa eh. So we are out of options here. Ang sabi ng mga friends ko na kliyente mo rin, kahit ano daw ay kaya mong gawin ng solusyon. Perhaps you know a solution to our problem. I'm so sorry to hear that, Stacy. Hanga din ako sa'yo. You have never given up on your mom. Kahit wala na talagang pag-asa. And yes, tama ang sinasabi ng friends mo. Anything is possible as long as you have the right cash. At sa case ng mama mo, I think I have a solution. Wow! Ganun kabilis? Iba ka talaga ha? Well, I guess my friends are right about you. Yes, Stacy. Pero I need 3 million pesos right now just to give you my advice. Wait, what? 3 million para sa advice mo? That's right, ma'am. Are you sure? Sorry pero daig mo pa mga doktor Huwag mong sabing kuripot ka, ma'am. Ang advice ko ay hindi mabibigay ng kahit sino mang doktor. Oh, siya. Sige. Money is not a problem. Kadjo, halika nga rito. Kumuha ka ng 3 million sa kwarto ko. Yes po, ma'am. Habang inaantay namin si Kadjo, nagyosi muna itong si Fixer habang iniinom ang kape niya. Maya-maya pa'y dumating na si Kadjo at binigay kay Fixer ang isang bag na puno ng 3 million cash. Oh, thank you, Kajo. I won't count this anymore. Alam ko naman, I can trust you, Stacy. Oh, ayan na ang pera mo ha. Ano nang solusyon para kay Mama? Lumapit at bumulong si Fixer. Let me ask you this first, Stacy. Open ka ba sa idea ng immortality? Hindi lang paggaling ng cancer niya, kundi magiging immortal pa siya. Ito lang ang way na naisip ko para sa mama mo. Nanlaki ang mata ni Stacy. Yes! Okay na okay ako dyan. No questions asked. Gusto kong mabuhay ng matagal si Mama. O sige. So siguro naman alam mo ang tungkol sa mga aswang. Immortal sila at kaya nilang pagalingin ang sakit at sugat nila. What? You must be kidding. Aswang? Like in the movies? Yan na ang 3 million pesos ko? Yes. Do I look like I'm joking? Teka, scammer ka ba? The fuck, Kadjo? Tapusin mo na ang hayop na to. Sinasayang niya lang oras ko. Bumunot ng baril ang bodyguard kong si Kadjo. Pero may pumutok kagad. Bumagsak si Kadjo. Bubunot naman ng baril ang iba ko pang bodyguards pero biglang nagsadla si Fixer. Kawawa naman itong si Kajo mo. Gusto mo bang ubusin ko kayong lahat sa mansyon na ito? Stacy, don't try me again. Natakot ako sa sinabi niya. Mukhang batak ang Fixer na to.
Naunahan niya si Kadyo at ngayon ay nakatutok ang baril sa akin at sa bodyguard ko. Okay, everybody, relax. Joel at James, ibaba niyo ang baril niyo. Pasensya ka na, Fixer. I didn't mean to insult you, but I really don't believe in aswangs. Well, believe it, Ma'am. I've seen things in this world na mahirap i-explain. Hindi ba nakwento sa'yo ng mga friends mo na may circus ako ng mga maligno dati? Isa sa mga atraksyon ko ay ang mga aswang. They're as real as you and me. Okay, sige. Just for a second. Let's say na naniniwala nga ako sa aswang. How does it cure my mom? Kailangan ba niyang magpakagat sa aswang? Well, that's one way of doing it. Pero what I had in mind is something else. Kukunin lang natin ang body parts na kailangan for your mom. Yung stomach, lungs at breast. Meron akong doktor na kayang-kayang gumawa ng transplant. And hopefully, hindi magiging aswang ang nanay mo. But those organs would give her health close to immortality. That sounds great. Pero let me guess. May fee ka na naman syempre sa operasyon na ito. Ding ding ding! Galing niyo, Ma'am Stacy. Yes! 20 million pesos for this operation. And how do we get these organs? Well, that's up to you, Stacy. Gusto ko man gawin ito para sa iyo, pero mahirap kumuha ng aswang ngayon. Ang alam ko kasi ay may gera sila sa mga nilalang na tinatawag na mokabang. At hinahunting sila nito. I would charge 100 million pesos para lang mahanap at kumuha. Pero wala ako sa mood para mag-effort ng ganito. Ano ang mukabang? Aswang din? Hindi, mga aswang hunter sa mga ito. At kinakain nila ang mga aswang para maging immortal sila. In short, kakompetensya mo sila kung kukuha ka ng body parts ng aswang. Ang gulo mo, Fixer, ha? So sinasabi mong kami na ang bahala mag-hunting ng aswang? Ano namang alam ko dun? O siya, I'll give you 200 million para ikaw na ang kumuha at gumawa ng mga kailangan gawin. Sorry, ma'am. Wala talaga ako sa mood. Ayaw ko ding masugatan. Kakagaling ko lang kay Belo, no? You have to get your hands dirty para sa mama mo. Paano ba yan? How do we even start hunting these aswangs? Suggest ko, Stacy, since you have all the money in the world, mag-post ka ng ad sa public through TV, social media at posters. Aswang for sale. Let's give them a bounty of 1 million pesos per aswang. Just hire a third party to collect it for you para hindi matrace sa'yo. Whoa, that's fucking crazy. Alam mo, Fixer, yung mga ideas mo ay out of this world. The longer we speak, the crazier it gets. Nagsimula tayo sa aswang, tapos ngayon, ads na ng aswang for sale. Well, ma'am, you know I get paid for my wild ideas and most of the time, tama ito. Well, it's getting late, Stacy. Meron pa akong appointment kay Gob sa Batarasa. You have my number, right? Just let me know pag may nakuha ka ng aswang. I'll send my team to your house right away. Kinuha na nito ang bag ng pera at lumakad paalis. Madami pa akong gustong itanong, pero parang hindi ko maabsorb ang lahat ng mga sinabi niya. Ngunit bumalik ito bigla at tiningnan ng katawan ni Kadyo. Sabi nito, Ma'am, buhay pa tong si Kadyo ha. Non-vital part ang tama ko sa kanya. Hinimatay lang yan kaya tulog. I suggest dalhin niyo siya sa ospital. pagkaalis ni Fixer, sumakit ang ulo ko kakaisip sa mga sinabi niya. Ilang araw ko din itong iniisip. Madami talaga akong doubt pero mukhang seryoso nga talaga si Fixer sa aswang. Nag-i-exist ba talaga sila? Kahit may doubts ako, iniisip ko na lang si Mama. Dinalaw ko siya sa kwarto niya and she's getting worse by the minute. Kailangan na niyang gumaling kagad. At sa ngayon, ito talaga ang pag-asang meron ako. Kinabukasan, nagpatawag na ako ng third-party provider at nagpa-set up na rin ako ng ad campaign para sa aswang na hinahanap namin.
Medyo nagulat din sila sa gusto kong mangyari. Pero gagawin naman nila. Binayaran ko sila ng 1 million para sa ad campaign na ito. Nationwide kasi. After 1 week, sinumulan na nila ang campaign. Tiyak ako, pag nakita mo ang ad na ito, baka matawa ka rin. Pero seryoso ito. Lumalabas ito sa YouTube habang nanonood ng videos, pati sa Facebook at TikTok. May mga posters din kami na nakakalat nationwide. Hindi lang napalabas sa TV ang ad kasi kala nila prank ito. Pinag-usapan din ito sa social media. At ito ang nakalagay sa ad na iyon. Nagbebenta ka ba ng aswang? Bibilhin namin yan ng 1 million pesos. Hindi ito prank. Magiging milyonaryo ka kapalit lang ng isang aswang. Ang dali, di ba? Tawagan mo lang ang cellphone number na ito pag meron ka ng hawak ng aswang at matatanggap mo kagad ang cash na ipinangako namin sa'yo. Simple lang, di ba? Sinabi na nga namin na hindi ito prank. Hindi ko alam bakit maraming Pilipino na hindi naniniwala. Siguro kung makikita mo ito, isa ka na sa tumawa sa ad na ito. Di mo alam, tinawanan mo na rin ng 1 milyong piso. Halos ilang linggo din lumipas at wala pa ring sagot sa ads. Tinawagan ko din si Fixer at sabi nito, tiwala lang daw. Merong sasagot yan. Lalo na sa mukhang pera o di kaya naman yung mga tunay na nangangailangan. Makalipas ang 2 linggo, meron ngang tumawag sa number namin. Tama nga si Fixer. Meron din talagang sasagot sa ad. Pinapuntahan ko ito sa bodyguards ko. Bumili nga pala ako ng 3 helicopters para lang sa ad campaign na ito. Pinaghandaan ko ito dahil pag tumawag ka at sinabi mong may hawak ang aswang, agad ka naming susunduin gamit ang chopper. Pinuntahan na ng mga tauhan ko ang kinaroroonan ng mga tumawag na ito. Isa sa Capiz, sa Tondo at sa Ilocos. Pero nadismaya ko. Mga scammer lang pala ang mga ito. May hawak silang katawan pero tao lang din. Bili ni Fixer sa amin, magdala ng lana o ang langis na gawa ng albularyo. Pag kumulo ito, ibig sabihin aswang ito. Pero pag hindi, tao lang din yun. Kaya binugbog sila ng mga tauhan ko para matuto ng leksyon. Ako pa ang saskamin nila ha. Sinayang lang nila ang gas ng chopper ko. Lumipas pang ilang araw at tila nawawalan na ako ng pag-asa. Puro prank calls at scams lang ang nakukuha ko. Pero sabi pa rin ni Fixer, magtiwala lang, give it time. Sagot ko, punyeta naman. Anong time? Yun nga ang wala na si Mama. Time. Kung wala talagang sasagot sa ad, mapipilitan talaga akong ako na mismo ang maghahanap ng aswang. Ano kaya ang mangyayari kay Stacy? Mapipilitan nga ba siyang maghanap ng aswang mag-isa? Tutulungan kaya siya ni Fixer? O may sasagot sa ad campaign niya at makakabili siya ng aswang? Abangan ng part 2 ng storya natin next Friday. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.